Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa channel ko. Pag sinabi nating tulpo, ano ang unang papasok sa isip mo? Astig, siga, palaban, walang inaatrasan, maaasahan, tumutulong sa api, at ang huli, sumbungan ng bayan. Yan marahil ang maiisip mo pag narinig mo ang pangalang tulpo. Pero pag sinabing Erwin, Rafi, at Ben, kilala mo pa ba sila? Sigurado naman akong kilala mo kung sino ang mga yan. Pero hindi porket iisa sila ng apelido, pare-pareho na sila ng prinsipyo. Diyan nagkakamali ang iba. Teka, bakit sikat nga ba ang mga tulpo? At bakit sa kanila lumalapit imbis doon sa mga hinalal nating mga politiko? Ang sagot, simple lang, public service. Sila yung mga taong tumutulong kahit wala sa pwesto. Well, ang dalawa dito ay nasa pwesto na, si Erwin at si Rafi Tulpo. Pero bakit nga ba sila sikat? Dahil mas mabilis pa silang umaksyon dun sa mga epal na politiko o tinatawag nating trapo. Itong mga nakaraang senatorial survey, bakit laging lumalabas ang pangalan ni Ben Tulpo? Kahit hindi pa siya nagsasabi na tatakbo. Bakit? Siguro dahil mas madali siyang malapitan kaysa sa mga nakaupong politiko. Yung tipo na makikinig sa'yo at may gagawin sa problema mo. Di tulad ng mga politiko ngayon na pinapasakay ang tao sa mga ayu-ayuda. Tandaan nyo, iba ang kakampihan ka sa ipinagtatanggol ka. At masasabi ba nating karapat dapat si Ben Tulpo na tumakbo sa Senado? Baka katulad lang din siya ng iba na tumutulong ngayong eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon ay mawawala na lang bigla. Noong 1994, Ben Tulpo was the brain behind the TV show Isumbong Mo Kay Tulpo at inere ito sa RPN9. Mon Tulpo ang kuya niya ang host sa programang ito. Noong 1997, pinalabas ang Philippine Most Wanted na parang katulad ng America's Most Wanted. Pinalabas ito sa PTV4 hanggang nagkaroon ng radio program sa DZXL. At noong 2001, nag-start ang program niyang Bahala si Tulpo. At kalaunay naging bitag at nagkasama rin sila sa programa ng kanyang mga kapatid na T3. So ibig sabihin mula nung 1994 hanggang ngayon tumutulong na siya sa tao. So mas qualified pa itong mama na ito kaysa dun sa mga senador na sikat na hindi mo alam kung may nagawa ba talaga sa bayan. At dahil nga nasa top 10, hindi mawawala ang mga binabato sa kanyang issue. Kung tutuusin, hindi niya nga issue eh. May mga nagsasabi na bakit hindi daw siya nagsasalita sa issue ng kapatid niya. Umurong na ba ang bayag, naduwag, walang kwenta, o matapang lang sa TV pero takot din pala? Para sa akin, ganito lang naman yan. Iba si Erwin, iba si Rafi, at iba si Ben. Hindi dahil magkakapatid sila, pare-pareho na sila ng iniisip o pare-pareho na sila ng galaw. At hindi mo pwedeng pakialaman ang issue ng iba kahit kamag-anak o kapatid mo pa siya. At ito pa ang napansin ko kay Ben Tulpo, parang siya yung iba doon sa dalawang magkapatid. Hindi ko sinasabing epal sila pero itong si Ben hindi ko nakitang sumama sa kahit sinong politiko o nagpabida-bida kung saan-saan. Ito yung tao na mas okay pang makipagkwentuhan sa mga simpleng tao o sa mga mabababang tao kaysa makipagplastikan sa mga trapong politiko. Oo, siga, maangas, matalim magsalita, pero nakikita mo yung galaw at puso sa pagtulong sa mga tao. Sabihin na nating wala pa siyang alam o experience sa politika. Pero kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko pang iboto yung taong walang alam sa politika pero matagal nang nagsiserbisyo sa mga Pilipino kaysa ibalik yung mga matatagal nang nakaupo sa pwesto pero hanggang ngayon walang nagagawa kundi gaguhin at gawing tanga ang mga Pilipino. Mas gugustuhin ko pa yung siga at maangas na nagseserbisyo kaysa dun sa mga disenteng hanggang ngayon ginagawang tanga ang mga tao. Ito lang ang malaking tanong dito. Tatakbo kaya si Ben Tulpo?